Sa litratong ito mga kababayan, pinapakita ng Rappler, no, na pagka si Vice Presidente Inday Sara Duterte ang namuno sa 2028, ay babagsak ang ekonomiya. No, tama ba, Rappler ang nag-gano'n? JC Punong Bayan. Kung di ako nagkakamali, Rappler, i-correct niyo na lang ako kung Rappler ito, no? Sabi dito, economic risk of a Sara Duterte presidency. Mga boss chipamo sir, para ho sa akin, no? Ang nakikita ko ho dito, ay gano'n na nga ho, mga kababayan. Kasi biruin niyo naman po mga boss chipamo sir, tignan niyo ha. Ngayon, ang presidente natin walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos ho, mga bossing. Sa nakikita natin sa mga ginagawa at kilos ng DDS sa pangunguna ng Vice Presidente na si Sara Duterte, mga bossing, ay puro walang mga kakuwenta-kuwentang mga bagay, yung mga pinaggagagawa nila. Puro po parang pang-sarili lang po yung mga pinaggagagawa nila. Tapos ang nakakalungkot, ba-back-upan pa ng mga kapwa natin Pilipino at ang sasabihin, spare tire lang yung Vice Presidente, kaya okay lang. Puro gala na lang ang gawin niyan. Kaya okay lang, magpabalik-balik ng bansa yan kahit walang naitutulong sa ating gobyerno, mga bossing. Sige nga, bigyan niyo nga kami ng nagawa o ginawa ng Vice Presidente simula nung siya ay naupo sa pagiging pangalawang pangulo. May nakita ko isa, ano, yung nagtatanim, yung tree planting. Wala na ho akong nakita iba, mga kababayan. Ngayon, ano ang iisipin nung mga, nagpopondo ng mga negosyo nila sa Pilipinas, mga kababayan? Kung sakali na yung mga kamangmangan ng mga DDS ay magtuloy-tuloy at patulan lang natin, huwag kayong magagalit dahil imposible naman na manalo, no? Kung magtuloy-tuloy yung kamangmangan ng mga DDS at naipanganalo nga nila ang Vice Presidente sa pagkapangulo sa 2028, ano ang iisipin po ng mga investors, mga kababayan? Naku po, yari ang Pilipinas dito. Naku, isang presidente, hindi ipinapaliwanag yung mga issue patungkol sa mga korapsyon di umano na na nangyari, no, sa loob ng kanyang pamumuno doon sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Naku, kapagka pala napag-initan ako ng Vice Presidente, yung negosyo ko, hindi lang negosyo ko, pati pala mga pamilya ko, madadamay. Kung titingnan niyo ho, kung babalikan natin kung paano nagbanta ang Vice Presidente sa Pangulo, asawa ng Pangulo, at kay Martin Romualdez. So hindi po malayong isipin, mga kababayan, ng mga negosyante, ano po, na gano'n ang katunguhan din nila. At hindi po malayong isipin ng mga negosyante, mga kababayan, na mag-pull out na lang nung kalalang negosyo at humanap ng ibang bayan para ilagay yung kanilang negosyo. Number one, numero uno, na ayaw po ng mga negosyante ay ang mga korap na bansa o yung mga korap na mga lider. Ano po? Ayaw po nila yan. Kasi hangga't maaari ang gusto nila, yung talagang maayos. Ayaw ng mga negosyante nung mga negatibo na papasok doon sa kanilang mga negosyo, etc. etc. No? At kung makikita nyo naman po, sa mga pagpapa-press conference ng Vice Presidente, sa mga interviews ng Vice Presidente, halos karamihan no, mga bossing, wala tayong mapupulot na aral, 'di ba? Ngayon, paano pa kaya sa ekonomiya ng Pilipinas? Ano po 'yun, tatanggapin na lang natin, "O sige, ganito, magbabalita, magpe-press con, ganito ang balita tungkol sa ekonomiya." Tapos biglang wentuhan lang ho. Biglang, pagpapahukay na lang ng bangkay, biglang magkukuwento na lang, "Alam mo si PBBM, nung nangangampanya kami, may inabot sa kanyang letter ganito, ganyan." Tapos may mga bad record pa po ang Vice Presidente nung mga pagpapakalat ng mga fake news. Ako ho, maiko-consider ko pa din po na fake news yung sinabi ng Vice Presidente na may utang po ang mga luwistro.
sa kanila, 'no, dahil si Manscarpio po ang tumindig, para ipagtanggol asawa ni Congresswoman Beatrix Luistro hangga't hindi sumasagot si Vice Presidente. Kung maalala niyo ho, mga kababayan, nung panahon ng eleksyon, pumunta doon sa bayan ng mga Luistro ang Vice Presidente at sinabi na may utang sila 8 to 9 million. Pagkatapos ho nun, narinig siyempre nung may bahay, na si Congresswoman, Beatrix Luistro, "Bigyan niyo kami ng ebidensya, bigyan niyo kami ng patunay na may utang kami." Hindi na sumagot ang Vice Presidente pagkatapos ho nun. Ngayon mga kababayan, sa ganito po bang, pamumuno, eh, tingin niyo po maganda ang pupuntahan ng Pilipinas? Ako sa nakikita ko malabo ho, malayo ho. Dahil ang nakikita ko ho mga bossing, eh, yung kabuuan ng pag-upo o yung kabuuan ng pagiging presidente niya kung sakali man na sila ang palarin at iboto ng mamamayang Pilipino, eh, tingin ko puro paghihigante po, mga kababayan. Ano sabi ng Vice Presidente? Ako ano sa pagka-presidente hahayaan ko, yung Vice President ko ang mga maghabol doon sa mga dapat managot ho, 'no? Kung pagbabasihan natin yung mga sinasabi ng mga vloggers nila na alam natin nakakausap nila, nakakasama nila ang Vice Presidente at mga, pamilya Duterte, eh, paghihigante po yung, gagawin sa panahon nila, 'no? Yung Vice Presidente ang humabol siguro pati sa'tin kasama tayo mga kababayan, tapos siya daw para tuloy-tuloy sa pagkapresidente. Kung papakinggan natin yung mga aliporas nila, yan sila Darryl Yap po, mga bossing ano, panay paghihigante, eh. Kulang na lang sabihin ng rektahan, eh, patayin niyo po silang lahat 'no, ipaghiganti niyo po kaming mga DDS. Gano'n yung nakikita ko mga boss, sa darating na, 2028 election. Kaya ekonomiya ng bayan, feeling ko lugmok. Ayokong mangyari. Pero pagka nakita ko na talagang kunyari nanalo sila Inday Sara Duterte at nakita ko ang ekonomiya tumataas, eh, siyempre, ipapakita natin sa bayan 'yun, 'no? Tayo pro-government. Pero hindi ko ho nakikita 'yun, sa ngayon. Dahil ang lagi kong nakikita at napapanood sa mga vloggers at doon sa mga, press conference ng Vice Presidente ay puro pawang paghihigante ang kanilang gagawin.